Magandang araw po, hello everyone, this is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Pasensya na po kayo sa busis ko guys, medyo paos dahil dinalaw po ako ng ubot sipon. Uso po kasi ang ubot sipon dito sa Davao City ngayon eh. By the way, for today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-open ng savings account online sa PS Bank sa kanilang online mobile banking app. So di na po kailangan pang pumunta sa kanilang branch para mag-apply. Ang ibig sabihin po ng PS Bank guys ay Philippine Savings Bank. Ito po ay subsidiary or sangay or pangangalaga ng Metro Bank na itinayo noong 1959 dito sa Pilipinas sa Metro Manila. So 65 years na pala itong PS Bank guys. At ito po ang pangalawang pinakamalaking savings bank sa Pilipinas after po ng BPI Family Bank. So sa pag-open ng savings account dito sa PS Bank guys online, hindi po nila ni-required ang opening deposit or initial deposit. So pwede po tayong makapag-open ng savings account dito kahit wala po tayong i-deposit. Wala din po itong minimum maintaining balance guys. So kahit hindi natin ito dideposituhan, ay hindi po makuklose ang ating account kailanman. Free din po ang debit card dito sa PS Bank guys. At pwede rin po tayong mag-request nito online. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito guys hanggang dulo. Dahil step by step ko pong ituturo sa inyo at ipapakita ko rin po sa inyo ang mga detalye o ang mga personal information na hinihingi nila sa form. Kaya bago pong lahat, sa mga di pa nakasubscribe sa aking YouTube channel at sa mga bagong pasok pa lang po, pakiclick mo yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial videos na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po. So, let's start! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, dahil bago pa lang po tayo sa PS Bank ay dadaan muna tayo sa Play Store para i-download ang kanilang app. At i-search lang sa search bar ang PS Bank. So ito po yun guys, PS Bank Mobile. So ngayon i-install na natin. At ayan na po, install na po siya, ay open na natin. Open a deposit account via the app. Swipe lang natin pakaliwa guys. For a new clients, you just need one valid ID. Then just enter the required info and take a selfie. Swipe pa rin natin pakaliwa. Then just nominate your PS Bank mobile login details. You also have the option to request an ATM card. Swipe pa rin natin pakaliwa guys. For existing clients, just log in and tap open an account. So i-click na natin itong get started guys. At dahil mag-o-open pa lang po tayo, click lang natin itong open a new deposit account dito sa baba ng login. So i-click lang natin itong continue guys. Open an account. Welcome to PS Bank online account opening facility. So i-click lang natin itong proceed. So bago po tayo magpapatuloy guys, babasahin muna natin itong important. Before proceeding, please note that the online account opening facility is currently limited to Filipino citizens aged 18 and older. So hindi po tayo mag-asa nito guys kung ma-approve kaagad ang ating application. Dahil sa ngayon daw ay limitado pa po daw sila. So i-click na natin itong continue. Ito po yung terms and conditions for opening an account sa PS Bank. So kayo na lang pong magbasa guys kung gusto niyo basahin. I-click na natin itong read more. And then i-scroll up natin. I-click natin itong may arrow pababa. And then dito sa pinakababa guys, click natin itong may maliit na box para malagyan po ng check to prove na nag-agree po tayo sa kanilang terms and conditions. And then i-click natin itong proceed. Choose a valid ID.
So ito po yung mga valid ID na tinatanggap ng PS Bank guys. Kailangan po na isa dito ay meron po tayo Phil ID or e-Phil ID. Ito po yung national ID guys. Philippine Passport, Driver's License, Unified Multipurpose ID or UMID, SSS ID, PRC ID, at Postal ID with QR code. So dahil ang available sa akin ay ang aking driver's license, ito pong driver's license ang pipindutin ko. And then mag-pop up ito, i-click lang natin itong while using the app. So ngayon, pipicturean na natin ang ating valid ID na pinili. I-kasya lang natin dito sa frame guys ang buong ID. Kailangang maliwanag yung pagkakuha at mababasa yung mga detalye na nakasulat sa ating ID. Pindutin lang natin itong may camera icon dito sa baba kapag okay na. At kapag blurred yung pagkakuha guys, ay pwede po natin pipicturan ulit. I-click lang natin itong retake photo. Pero kapag okay na po, i-click lang natin itong use this photo. At dito sa next page ay ang ating personal info. So dito na po tayo magsisimulang mag-fill up ng form. At magsisimula po tayo sa ating complete name. At may note pang nakalagay dito guys na i-make sure daw natin na ang personal info na nilagay natin ay tugma sa nakasulat sa ating valid ID. Tulad po ng ating first name, middle name, last name. At ang suffix, kung junior ba tayo, senior, the second, the third, and then ang ating birth date. Scroll up lang natin guys at dito sa baba, ilagay din natin ang ating birthplace, ang ating mobile number, email address, ang ating nationality. Of course, Filipino ang ilagay natin dahil nasa Pilipinas tayo. At dito sa baba guys ay may mga katanungan at automatic no na po ang mga kasagutan nito dahil ito po ang ni-required ng bangko. At pagkatapos nating ma-fill upan lahat guys ay click lang natin itong proceed. At dito sa ikatatlong page ay ang ating contact info. Hingiin po nila ang ating permanent address tulad po ng ating house number or building, street, village, kung anong barangay, kung anong probinsya, city or municipality, zip code, at pangalan ng ating country. At dito sa pinakababa guys, yes or no lang po pipiliin natin kung magkapareho ba ang ating permanent address sa ating mailing address kung saan natin ipapadeliver ang ating debit card kung sakaling ma-approve ang ating application. So yes po ang pinili ko dahil magkapareho lang po ang aking mailing address at ang aking permanent address. Pagkatapos niyan, i-click natin itong proceed. Dito sa ika-apat na page ay gusto rin malaman ng PS Bank ang ating financial info. Tulad po ng ating source of funds or saan po galing ang ating income or pinagkikitaan. At may mga pagpipilian po tayo dito guys. So kayo naman pong bahalang mamili dyan. Halimbawa sa akin, ang pinili ko po dito ay itong foreign remittance. Next po ay ang ating nature of work. I-click lang natin itong box para makapili po tayo ng mga nature of work. So kayo na rin pong bahalang mamili dyan. At kapag wala po dyan sa nabanggit guys, ay itong others ang pipiliin natin. Tulad halimbawa sa akin guys, wala po dyan sa nabanggit ang nature sa aking trabaho. So itong others ang pinili ko. At kapag itong others ang pipiliin natin, kailangan natin itong i-specify dito sa baba. Halimbawa sa akin, ang nilagay ko po ay vlogger. And then pagkatapos niyan, i-click natin itong proceed. At dito sa next page guys, ay magsi-selfie na po tayo. At ito po yung instruction sa pagsi-selfie guys. Kayo na lang pong bahalang magbasa. And then i-click na natin itong take a photo. So itapat na natin ang ating mukha guys dito sa may bilog. Kailangan hindi masyadong malapit, hindi rin masyadong malayo. At automatic po itong magka-capture guys. At kapag hindi maayos yung pagkakuha, i-click lang natin itong retake photo at mag-selfie ulit. At kapag okay na, i-click lang natin itong use this photo. At dito sa last page ng form guys, ay ang summary ng ating mga detalye na nilagay. I-double check daw natin guys bago natin i-confirm. Pwede po nating balikan kung may mga mali po tayong nailagay. I-click lang natin itong back arrow dito sa taas guys.
kapag may nakaligtaan po tayo. At kapag okay na po, i-click na natin itong confirm application. Open an account, mobile banking enrollment. So gagawa na po tayo ng username guys at password para makapag-login na po tayo sa kanilang application kung sakaling maging successful ang ating application. So ito po ang halimbawa ng username guys, Butchoy35, and then ang ni-required na password guys ay 8 characters pataas at kailangang may isang numero or simbolo. So ito po yung halimbawa ng password na ating ilagay guys, February 0991, at symbol guys, kahit anong symbol, halimbawa percent ang ilagay ko, and then i-retype po natin dito sa baba guys. At pagkatapos na natin makagawa ng username at password, i-click na natin itong proceed, and then mag-send ang PS Bank ng OTP sa ating mobile number na inirehistro. Pagkatapos nating mailagay ang OTP, i-click natin itong submit. At kapag wala po kayong OTP na natanggap guys, ay i-click na natin itong resend code para sindan po tayo ulit, and then click submit na naman. At kapag ito po yung result guys, cannot process transaction, ay balik po tayo dito sa ating ginawang username at password, and then i-click natin ulit itong proceed. And then mag-send ulit ng OTP ang PS Bank sa ating mobile number na inirehistro. At kapag nailagay na natin ang OTP, ay i-click na naman natin itong submit. So next po natin gawin guys, kahit hindi pa po successful ang ating application, ay pwede na po tayong mag-request ng ATM card. If your account is approved, would you like to have an ATM card? So may option pa rin po tayo guys kung gusto po natin ng ATM card or hindi. So may tatlo po tayong pagpipilian. Itong una, yes, and deliver to my mailing address. So pwede po natin itong ipapadeliver guys sa ating mailing address na nilagay sa ating form. Tulad po ng sinabi ko, free po ang ATM card, pero may delivery fee po na 200 pesos. Itong pangalawa nating pagpipilian, yes, I will pick up from any PS Bank branch. Ito po ay kung gusto nating pipick upin. So wala pong bayad ito guys. Itong pangatlo, kung hindi natin kailangan ng ATM card, ito na lang po ang pipindutin natin. So ako naman guys, ang pinili ko ay itong pinakauna. Gusto ko na lang pong ipapadeliver. So ito po ang pinindot ko. So ito daw po ang itsura ng aking ATM card. Nakalagay po ang card number at dito sa baba ang aking pangalan. At kapag okay na sa atin yan, i-click na natin itong proceed. So ngayon, i-check na natin, i-double check na natin yung na-decision na natin. Yung ating ATM card name at ang ating pinili na ipapadeliver, ang ating mailing address at ang delivery fee. At ang delivery fee pala na 200 pesos guys, ay i-deduct pala ito sa ating account balance. Kaya kung sakaling ma-approve ang ating application, ay kailangan pala nating lagyan ito ng kahit 200 pesos para ma-deliver ang ating ATM card. At kapag okay na po sa atin ito, i-click na natin itong submit. Transaction successful. So ito na po yung receipt sa ating application guys. At may note na nakalagay dito, your application for PS Bank Savings Account has been submitted for review. We shall advise you of the next steps via SMS or email. So step 1 pa pala itong pag-fill up natin ng form guys. Mag-notify lang daw ang PS Bank through SMS or email para sa susunod na mga steps. At may nakalagay pa dito guys, if qualified, a PS Bank representative will need to further verify details in your application. Please expect a notification on how you will set an appointment
for the video call. So dadaan pa pala tayo guys sa video call interview. At may note pa dito sa baba guys. Once the application has been approved, you can start funding your account via InstaPay, PisoNet, or deposit at any PS Bank branch near you. So yan po guys, naghintay na lang po ako ng notification galing sa PS Bank para sa susunod na steps. So November 17 po ako nag-apply nito guys. Pagka November 19, nag-email na po ang PS Bank sa akin na may schedule na po ako for video call. So ito po yung message ng PS Bank sa akin guys, sa aking email address. Your PS Bank savings account application has been reviewed. For us to proceed with the processing of your application, kindly copy this URL to your browser to set a video call appointment with us. Kopyahin daw natin itong link guys or itong URL na nilagay nila dito guys. So, i-copy daw natin sa ating browser. So, ilong press lang natin ito guys. And then, kopyahin natin itong buong link. Kapag na-bold na itong buong link, i-click na natin itong copy. And then, i-open natin ang ating browser. Ilong press natin dito sa search bar. And then, dito natin ilagay yung link. And then, pindutin natin itong enter. Pagkatapos nyan, i-click natin itong send OTP. And then, mag-send ng OTP ang PS Bank sa ating mobile number na inirehistro. Kapag wala po tayong na-receive na OTP, i-click lang natin itong resend code. At kapag may na-receive na po tayo, dito lang natin ilagay guys. Pagkatapos natin malagyan, i-click natin itong submit. Date and time of video call. I-click lang natin itong select as schedule guys para makapili na po tayo ng ating date kung kailan po tayo bakante. Dahil November 19 po ako pinapapili, ito po yung mga date at time na pagpipilian. Pindutin lang natin itong may maliit na bilog dito kapag makadecide na po tayo o makapili na po tayo. At pagkatapos nating makapili, i-click natin itong proceed. And then, ito po yung mag-pop up. Success! Thank you! Please expect an email or SMS from us for the full details and further instructions on your confirmed video call appointment. Kalipas ng 1 oras guys, may email na naman akong na-receive galing sa PS Bank. At ito po yun guys, oh. This is to confirm your scheduled video call appointment for your PS Bank online account application made on November 17, 2024. So ito na po yung pinili nating date and time guys for video call. At ang video call facility ay ang Webex. To make the long story short guys, pagka November 21 na guys, dahil November 22 ang pinili kong time and date, ay nagsend naman ng email ang PS Bank for reminders and instructions para sa video call kinabukasan pagka November 22. At ito po yung email na na-receive ko guys. At ito na po yung link ang gagamitin natin para makapag-join na po tayo sa meeting with the PS Bank representative. At bago po yan guys, ay kailangan pa nating mag-download or mag-install ng Webex app. So ngayon, i-open muna natin ang ating Play Store guys. And then, i-search natin sa search bar ang Webex. May 3 apps po ang Webex guys. Ang piliin natin dito guys ay itong nasa gitna. Ito po yung new app nila. Actually, magkapareho lang po ang logo nila guys. Itong una kasi parang may video icon na nakalagay dito sa baba. At itong pangatlo naman ay parang may itim na nakalagay dito sa taas. So itong isa po ang tama guys. Ito po yung bagong version ng Webex. Plain logo lang po siya, wala pong ibang nakalagay. So yan po ang pipiliin natin. At dahil naka-install na po ako, so ito na po yun. Ito na po ang aking Webex app guys. Nung una, ito po ang na-install ko. Hindi pala yan tama. So ito po dapat. Pabalik po tayo doon sa email na sinend sa akin ng PS Bank. Ito na po. So ang pinili kong time dito guys ay 10 AM to 10:15 AM.
So dapat guys, mga 5 minutes to 3 minutes before the time ay nasa meeting area na po tayo guys. Kailangan tayo po ang umuna bago dumating yung host or bago dumating yung representative ng PS Bank. At may mga pamamaraan po guys paano po tayo mag-join sa meeting. Pwedeng i-click na lang natin itong link or dito sa baba pwede nating pindutin itong join meeting. At pag pindot natin yan guys, ay ididiretso na po tayo sa Webex app. Or pwede rin natin gawin ito guys. I-exit lang natin ito. And then i-open po natin ang ating Webex app. And then i-click lang natin itong accept. I-click natin itong allow. Then i-click natin itong join meeting. And then ilagay po natin yung meeting number na nakalagay doon po sa email na sinend sa atin ng PS Bank. And then ilagay po natin ang ating pangalan at ang ating email address. At pagkatapos nyan guys, hindi ko po nakunan ito ng screen records. Kailangan ilagay din natin ang ating meeting password at ang ating display name. At pagkatapos natin malagyan lahat yan, ay i-click natin itong join na nandito sa taas sa may gilid. And then ipapasok na po tayo dito sa meeting room. And then pindutin po natin itong may voice icon at itong camera icon para marinig po tayo at makita po tayo ng host. At pagkatapos nyan, i-click natin itong join. Pagkatapos nating maklik itong join guys, ito po yung kalalabasan. So nasa meeting room na po ako guys. PS Bank Online Deposit Account Opening. So nakalagay na dyan ang aking buong pangalan. Thank you for waiting. We will start the meeting when the host joins. So ang nangyari dito guys, ay na-late po ako ng 2 minutes. 10 AM yung time ng schedule ko. Nakapasok po ako ay 10:02 na po. So na-late na po ako ng 2 minutes. Kaya halos 30 minutes po akong naghintay. Wala pong host ng PS Bank na umattend. Yan po siguro ang dahilan. Kaya kapag mag-join po tayo ng meeting, 5 to 3 minutes before the time, kailangang nakapasok na po tayo sa meeting room. Ito siguro ang dahilan guys na hindi pinagpatuloy ang aking application ng PS Bank. Aside sa limitado yung pagtanggap nila, isa rin siguro itong dahilan ang aking pagka-late. Nag-text na lang ang PS Bank sa akin na ang aking application raw ay hindi na raw nila i-proceed. So hanggang step 1 lang po ako sa aking application guys. So yun lang po. At sana may natutunan po kayo guys. Paki-like and share na lang po sa video ito. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong tutorial video. Merry Christmas po sa lahat. God bless us all. Goodbye.